Mga kapuso, ngayong hapon, walang malilihim. May mga matatapang, nalalantad, may mga buong loob na aamin, at may mga revelasyong dito lang sasabihin. Ibang klase talaga kapag taga-showbiz central ka. Diba? Sa showbiz, matirang matibay, di pwedeng papatay-patay. Kung hindi, kakabugin ka, kaya good luck. Hay nako, tandaan mo, kapag naiipit sa isang matinding issue, there's no way out kundi i-confess mo ang totoo. Yes, only the truth and nothing but the truth. Bakit? Forever bang mapagtatakpan ang katotohanan? Promise, lakasan lang ng loob yan eh. Humugod ka ng tapang, ano't matatakot ka pa? So what if it means may mga lihim kang kailangan ng aminin? Exciting yan ha? O may mga revelasyon kang kailangan ng pasabugin? Di ba? Kung hindi ka lalantad ngayon, kung hindi mo isisiwalat lahat-lahat, kailan pa? Sabi nga, the truth will set you free. Itoro mo na! Ngayon na! Now na, now na! Dahil astig at wala nang atrasan kapag taga-showbiz central ka! Alright mga kapuso, mamaya po, abangan po ninyo bago kami mag-commercial, sasagutin na kaagad ni Dennis Padilla ang issue na may nakakita daw sa misis niyang si Marjorie Barreto at kay Mayor Echeverry ng Caloocan na naghahalikan. Alam niyo naman ang programa namin, walang kakieme-kieme. Samantala ito muna ha, ang Showbiz Central po ay nakakuha ng exclusive video kung saan ito po yung gabi na di umano'y may naganap daw na isang traumatic experience kay Miss Jean Garcia. Narito po. Isang traumatic umanong karanasan na naganap sa Surigao del Norte na umabot sa kaalaman ng mga tao dahil sa isang kumalat na text message. Pinabulaan at nilinaw ni Jean Garcia matapos umuwing napapaligiran ng security escort. Isang pahayag na sinamahan ng pag-iyak dahil daw sa malaking suportang ibinigay sa kanya. And wala pong nangyari. Walang nangyaring masama. Wala yung I'm being held hostage. Hindi po totoo yung mga sexual harassment, na mga speculations na lumalabas. Wala pong katotohanan lahat ng yon. Pagkatapos ng pahayag ni Jean, ang governor ng Dinagat Island kung saan inimbitahan siyang mag-show naman ang nagsalita na nakapanayam din ng Showbiz Central. Wala akong galit kay Jean. Medyo tampo lang. Ang nasasaktan lang ako, bakit nangyari to? Bakit? At kaugnay ng kanilang pahayag, isang video ang eksklusibong nakuha ng Showbiz Central na maaaring makasagot sa pahayag na taliwas sa kumalat na text. Anong katotohanang nakapaloob sa videong ito? A Showbiz Central exclusive. Malalaman mo na dahil taga-Showbiz Central ka. Ayaw na ng intriga pero nasa gitna pa rin ng controversies. This afternoon, ang mag-asawang Manny and Jinky Pacquiao magkasama, magkasangga at haharapin na ang bawat issue na binabato sa kanila. Pero itong pinakamainit na tanong, totoo bang naapektuhan na ang kanilang pagsasama? Narito po. Ngayon pa lang ito mangyayari. Ngayon lang ninyo unang maririnig. Manny at Jinky Pacquiao magkasamang haharapin ang matitinding intrigang ipinupukol sa kanila. Gaano nga ba katotoong tuluyan ang naapektuhan ng kung ano-anong issue ang kanilang pagsasama? Nararamdaman mo Siyempre, na si pag Celos nagmahal ka, Jinky. magsiselos ka talaga. Ay, totoo yan. Totoo tayo. Wala nang itatago pa. Lahat isisiwalat na. Mga eksklusibong pahayag dito lang sa Showbiz Central. Nako, Sister Aramina, ang pahayag na yan ni Manny Pacquiao at ni Jinky Pacquiao ang matagal mo nang hinihingi. Kaya tutukan mo ngayong hapon, Sister Aramina, ang Showbiz Central. Samantala, noong isang linggo po mga kapuso, kung saan 21% ang rating ng Showbiz Central, modesty aside, umupo na po sa ating lie detector test ang hot babe na si Miss Andrea Del Rosario. Ngayong hapon, ang malakas ang loob na si Miss Alicia Mayor naman ang sasabak. Nako, Alicia, please, pakiusap ko lang, kumare, don't lie to me. Kaya ang tanong ko, pumasa kaya sa ating lie detector test si Alicia? What do you think, Mo and Rufa May?
Ibubunyag kaya niya ang kanyang mga pinakatago-tagong secret. Siyempre si John pa yan, tapos may lie detector pa. Tapos siyempre alam natin si John, matapang yan, especially sa boses, ang ingay ng boses. Hoy, aminin mo na! Gumaganyan si Kaya John, lahat diba? napapaamin Siyempre talaga. napapaamin. Pwede lang itaas ang mga kamay, pati paa, Yun nga eh. itataas na nila Yan para ang style ko umamin sa radio lang. ko. The very direct si John, Yes. so I'm sure lagot si Alicia mamaya. Eto pa, mga kaibigan, abangan nyo mamaya sa Central Jury. Siyempre, ang uupo po sa hot seat, walang iba kundi si Alfred Vargas. Ayan, mga revelations niya na magpapatumbling. Pero bago yan, ito muna si Madam Bossing Tia. Last week si Paolo Bediones napaamin ko. Pero yung pong interview ni Paolo na yon ay nagdulot ng mas marami pang katanungan. Sino nga ba ang babaeng nagpapatibok ngayon sa puso ni Paolo Bediones? Makakasama po natin siya at makikilala live na live. Matapos ang derechahang pag-amin, May girlfriend na pala si Paolo, si Abby. Yes, And yes. how long have you been together? Siguro mga 3 to 4 months. Oh. Friendship siya nag-evolve into something deeper. Ayun. Ngayon, iisa na lang ang katanungan ng lahat. Sino nga ba ang babaeng ito na inspirasyon ngayon ni Paolo Bediones? the spotlight is now on Binibining Pilipinas second runner-up turned actress Abigail Cruz. Ang babaeng sinasabing nakapagbago sa buhay ng dati malihim kung love life niya ang uuriratin, makikilala na ninyo ng husto. At ang detalye ng kanilang nakakakilig na love story, straight from the heart, let's hear it all from Abigail live. Alright, excited na akong makita yan. Pero kung ang kwento ni na Paolo at Abigail ay nakakakilig, ito naman, here's one hair-raising story na pwede nang isama sa files natin ng kababalaghan. Ano kaya yan? Panoorin natin. Sumpa o biyaya? Yan ang tanong na bumabagabag ngayon sa dalawang artistang may naman ng kakaibang kapangyarihan mula sa kanilang mga ninuno. Ang isa, may kakayahang pumatay sa isang tingin lang. Sa isang tingin lang, kaya nilang pumatay ng isang tao, pumatay ng isang tao, pumatay ng isang tao. Ang isa, kayang makipag-usap sa mga di natahimik na nabaalam. So there's really nothing to fear naman. They're not hurt. Kilalanin sila at ang mga nakakakilabot na kwento na lamanan nilang kakaibang kakayahan. Kumapit ka na! Diyos ko, nakakatakot yun. Pero mas nakakatakot pa mga kapuso kung hindi namin pakikinggan ang inyong mga komento. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Ganito lang po kasimple. Text showbiz space your message or your comment at ipadala po sa 2344 para sa mga Globe at TM subscribers at 367 naman at tama 367 naman para sa Smart and Talk and Text. Samantala, sinabi ko na ho kanina bago mag-commercial, bibigyan na namin kayo kaagad. Eto na yon. Nagkomento na po si Dennis Padilla, kasama na rin si Claudine Barreto tungkol sa napapabalita na paghahalikan ni Marjorie at ni Mayor Echeverry. Watch this. Dennis Padilla nag-react na sa balitang nakita raw na magkasama out of town at naghalikan ng ex-wife na si Marjorie Barreto at Mayor Recom Echeverry ng Caloocan. Hindi siya umalis. Anong time na yon, buong council yun eh. Siyempre, siya lang naman yung artista ron. Siya rin yung pinakamagandang gawa ng issue. Panahon na raw para matahimik ang isyong ito dahil para kay Dennis, wala raw makakasira sa understanding nila ni Marjorie ngayon. Kaibigan kami, bahagi siya ng buhay ko dahil ang gaganda ng mga anak namin. Kasi the more that I show my respect to Marjorie, the more that my children will respect me. Ngunit kahit pareho na raw silang handang mag-move on, umaasa pa rin daw si Dennis. Siyempre, I'm still praying na maybe someday magka-crush siya sa akin ulit. Mapatingin-tingin na naman siya sa akin. At nakahanda naman ako, nandito lang ako. At anytime. Maging ang hipag ni Dennis at kapatid ni Marjorie na si Claudine ay nagsalita na tungkol dito. Siyempre alam ko hindi totoo. Sana yun ang paniwalaan ng mga taong nanonood ngayon na hindi totoo yung kay Mayor at kay Marjorie. Pagde-date na nga, kunyari mag-date kayo, di ba, parang napakalaking issue, maghahalikan pa kayo sa harapan, parang diba, hindi na makatotohanan yun. Sa pagkakaalam ko, hindi sila nagde-date. Claudine feels sorry sa nangyari sa kapatid niya at kay Dennis. He will always be part of our family. Walang magbabago.
walang magbabago. Mahal na mahal namin. Even during these trying times sa kanilang pamilya, Claudine still has a lot to smile about, like her slimmer figure at ang first public appearance sa kanyang anak na si Santino sa birthday party ni Princess Pacquiao. Sobra siyang mahal. Sobra siyang mahal ng lahat ng tao. At sobra siyang blessed. Actually, pagkapanganak ko, parang 30 pounds agad ang drain up ko. Bago siya mag 1 month, kasya na ako sa miniskirt ko dati at sa jeans ko. Sabi ko pagka on the 3rd month, dapat mas sexy pa ako sa dati ko. So talagang workout ako ng workout. Minsan iniisip ko, ay, mom na ako. Ganda ni Claudine, ano? Oo, sexy agad. Wala kang kupas-kupas. Sana At pag syempre, nagkaanak din ako, maging ganun din ako agad-agad. Why not? para na magplano ka na, Peachy. Huwag ka muna magplano dahil Oo. napaka-successful pa ng iyong career. Congratulations. Maraming Box salamat office hit po. po ang apat na. Yes. Congratulations. po ako, may lungkot, saya, tawa, lahat na po. Lungkot At ulit, hindi lang saya, yung tawa. movie ni Thank you Peachy, so diba? much. Maraming salamat po sa pagtangkil niyo. At syempre sa Wami. Wami na number 1! Super taas din ang rating, girl! Kaya pasalamatan po ang lahat-lahat, pati kayo na nagbibigay ng lakas and energy sa akin. Tibay ng... Rufa May, lahat, ito ba lahat. the best time of your life right now? Yeah, I Best think time this of your is life. it. Alam mo, ang mga tagumpay Pati mo, sa- masikip sa dibdib, Oo, pati Showbiz Central po. Maraming salamat. At Yes. walang puklat ang panonood ninyo. Maraming salamat In sa mga fairness. Showbiz Central, di ba, Yeah. Mare? Kailangan talaga magpakain ng mga opisyales ng Showbiz At ikaw Central. magpa-blow out ka rin dahil box office ang Mamaya, Bida invited ka na kayo ako, lahat. producer ka pa And dyan. Kaya praise God. Yun lang ang Jackpot ka. masasabi ko. Amen. Showing pa, girl! Showing pa po. John, nandun ka rin. So Diba? congrats din sa'yo also. Very successful Thank you, movie. thank you. Pero Tsaka also, Direk Wen ano, at tsaka sa Viva Films. Dapat apat palabas pa po. Direct Wen and all the cast. Alam niyo kung sino kayo. Congratulations sa ating lahat. And Congratulations, Viva Peachy. Films also. Well, eto na, box office din ang ating mga kapusong nanonood ngayon ng Showbiz Central sa mga issues natin ngayon. Ako, sabi ko nga kanina, si Ara nanghihingi ng parang gusto niyang magsalita na si Manny. Ara, pagbibigyan ka ni Manny ngayong hapon. Okay. Oo Yun na nga, yun. sinabi rin niya sa akin yun sa taping ng Bawal This is it Ka. na nga. Pagbibigyan din tayo ni Alicia Mayer dahil siya po ang uupo sa ating lie detector kasama si Sweet. Aha. Oh, At ang ating mamaya naman, interrogator. mamimit na natin ang number 1 fan ni Kyla na kaboses daw niya. So, Boses? tingnan natin kung Kakanta kaboses talaga ulit niya si ng Bayang Kyla. Maging. Oo. Lupang hinirang din ang kanyang kakantahin. At sa Hollywood naman, guys, get this, Madonna gets even richer. Ang next deal daw niya ay baka maging around 5 billion pesos. Imagine, as 5 if, billion as if she pesos. needs more Oo. money, no? O ikaw, anong tatanungin niyo mamaya kay Alfred Vargas? Maraming LJ Reyes questions ako eh. Ay, Kasi doon oo, eh. correct. Alam mo, secretly Naka-ready na. crush ko yun si LJ Reyes. Talaga, So may secret crush well. ako doon eh. So lagot ako mamaya kay Alfred. Surprise! That's At right. dito nyo lang po mapapanood ang exclusive video ng mga pangyayari nung night na di umano ay hinostage daw si Jean Garcia. Kaya tutukan nyo po yan, pati na ang ating pagkilala sa bagong babae sa buhay ni Paolo Bediones na matagal di ba matagal tong hinintay Oo, ng mga kapuso natin. Eto na siya. Magka-girlfriend si Paolo at mag-open ang kanyang heart tungkol At sa mga matters ihaharap na yan. pa. Dito lang sa Ikaw, Showbiz baka may Central. nalalaman ka, kasama mo Marami yan sa akong Wami. nalalaman. Mamaya malalaman din nilang lahat. Kaya dito lang po kayo sa Hard Hitting News Hardcore Showbiz ng Showbiz Central! Oh my! Parang hindi ko kakayanin! Ang idol ko na idol rin ng lahat na si Kyla, fresh from her winning moment of singing the national anthem sa katatapos na rematch ni Manny Pacquiao at Marco Antonio Barrera, nakakita na rin ang kamatch niya. Don't you worry, hindi ako yon. Yes! Si Kyla makakaharap na ang kanyang avid fan na singgaling din niya kung pumirit. One-on-one, showdown kung showdown. Dito lang sa Showbiz Central mangyayari yan, kaya baka tutukan. Heto naman ang debutant na talagang nakaw-eksena. Si Ina, ang pagkaganda-gandang dalaga ni na Senator Bong Revilla at Lani Mercado. Actually, kasing ganda ko. Nagningning ng husto sa kanyang debut. Pero hindi lang yan ang chika, may nakakaintriga pang mga tagpo na kuna ng aming camera. Palalampas
Napapansin niyo ba yan, guys? Grabe na to! Kinikilig ako! Richard Gomez, idinirect ang misis niyang si Lucy Torres. Talaga namang romance is in the air nga raw sa set ng The Sweet Life taping dahil ang guest director ng show na ito ni Lucy ay walang iba kundi ang husband niyang si Goma mismo. Ay, kakainggit! Ang pagpapakitang gilas ni Richard bilang direktor at kung paano mas humaba pa ang hair ni Lucy nang maidirect ng kanyang hubby, masisilip nating lahat yan kaya walang iwanan. Ang cute! Ibang klase ito! Dahil ang mga bida, celebrities na may mga mahabang tenga. True, talagang nakakaaliw and at the same time, nakakabaliw. Mirror, mirror on the wall, show us the one with the longest ears of them all. Sirit ka na? Abangan mo na lang kasi. Manny Pacquiao, wagi na naman sa kanyang laban. Wagi rin sa puso ng sambayanan. Mula sa Las Vegas hanggang sa pag-uwi niya sa Pinas. Pambansang kamaon na muling naging bida sa boxing arena. Hindi hiniwalayan ang aming camera. Pac-Man, you're the man! May milyonaryo. Aramina, napipi ko na yata kaya bebuelta na sa mga intriga sa kanya. Bakit pinagdidiinan nila na ako ang kakanta? Ay, ang Choray! Hindi na papaawat ang kanyang mga saloobin, ibubuhos na niyang lahat. Susunod na! Controversial love affair na tuldukan last week. May namagitan ba talaga sa inyo noon ni Vin Diesel? Don't lie to me. Yes or no? No. No ang sagot ni Andrea? Totoo. Ngayon naman, isang equally controversial celebrity ang magsisiwala tungkol sa kanyang maiintrigang love affairs. Alicia Mayer, sexy cover girl, licensed diver, ex-girlfriend ni Joey Marquez. Umaasa nga ba siyang pakakasalan ni Joey Marquez noong sila pa? Naging sila nga ba ni Paolo Paraiso after nila mag-break ni Maylin Dizon? May boyfriend nga ba siyang rich foreigner? There's only one way to find out. Sa pagsalang ni Alicia sa lie detector test, pawang katotohanan kaya ang mabunyag? This is it mga kapuso, wala na pong kukurap. Nakapwesto na po si Miss Alicia Mayer sa aking katabi at nakakabit na rin sa kanya ang ating lie detector test. At handa na rin si Chief Inspector Corpus. Paalala lamang, Maring Alicia, na antayin mo ang aking standard phrase na don't lie to me, yes or no, bago ka sumagot ng yes or no. Narito na po ang question number 1. Isa sa pinakamalakas mong appeal sa mga boys, actually, mga barkada ko, crush ka. Ang kulay mo na pagiging morena. Pero, totoo bang resulta lang daw ito ng paglagay mo ng mga artificial tanning cream? Alicia, don't lie to me. Yes or no? No. No. No ang sagot ni Miss Alicia? Sumang-ayo kaya ating lie detector test. Truth po ang lumabas, sabi ni Chief Inspector. So this is really your natural color. Bata ka pa, ganyan na. No, hindi. Medyo mas maputi ako pero parati ako talaga nagsasunday. Balita ko nga, totoo ba kahit daw sa bahay mo lang, lalabas ka lang daw, magpapaaraw ka? Oo, kahit nasa by the pool, ganyan, kahit saan. Parati. Or hindi ako nagpapayong, mas gusto ko naka-expose. Di ba ang dami ngayong artista naman, lahat ng mga tayo nilalaklak para pumuti. Anong comment mo sa kanila? Anong gusto mong sabihin sa mga artista na yun? naman nilalaklak eh, no? Wala. Hindi kasi kanya-kanya naman kami ng preference, Sa di ba? bagay. I want to be darker color, so it's their choice. At saka di ko ma-imagine na maputi ka para mawawala yung magic mo, Alicia. Oo nga no? Di ba? Alright, this is it. Second question. Asit mo rin siyempre ba ang pagiging well and down pagdating sa iyong dibdib? Pero, ngunit, subalit natapwat, hindi ka na daw naging komportable. Kaya, nagpabawas ka daw ng iyong dibdib. Alicia, don't lie to me. Yes or no? Yes. Inamin po ni Miss Alicia na siya daw po ay nagpabawas ng kanyang dibdib. Chief Inspector, ano po ang resulta? Lie? Kinamin na nga niya nagpabawas siya.
naman, oh. Mag-relax ka nga. Napapasayaw ako tuloy. Dapat siya nagre-relax eh. Oo nga eh. Eh kasi inamin naman niya. So kailan to? Kailan ba? Years ago pa? No. This year lang. This year lang? Yeah. Wow! Oo. Bakit? Parang feeling mo kasi minsan yung mga lalaki hindi na sa mukha nakatingin? Hindi, actually, that's not the reason. The reason the reason? was, I was having a hard time because I was feeling something was happening inside. So I had to have a reduction. Pero okay naman when you had it checked? Yeah. Alright. Yeah. At least safe at umami naman po si Miss Alicia. Ikaw liar siya. Oo eh. At natuwa naman tong ating mga audience kasi pag hindi sila nakapagsayaw ngayon, hindi sila magmimeriendahin. Natuwa sila na medyo layon lumabas. Naku, Diyos ko, huhulas yata ako sa aking Joey Samson at John Paul Dizon outfit. Alright, tingnan natin kung anong resulta dito sa ating ikatlong katanungan. Matagal din bago nyo inamin ni Manong Joey Marquez ang inyong relasyon noon. Pero totoo ba na nung kayo pa, umasa ka raw na pakakasalan ka niya? Alicia, don't lie to me. Yes or no? Hindi ko alam eh. Umasa ba ako, yes or no? Yes and no eh. Okay lang, nung time na kayo. Siguro yes. Yes, ang sagot ni Miss Alicia Mayer. Wala naman masama. Ang lahat ng babae umaasa na ang kanilang boyfriend ang kanilang magiging asawa na at makakasama habang buhay. Chief Inspector, ano po ang resulta? Truth. Di ba? There's nothing wrong with it. Yeah. Pero curious ako, bakit pa talaga kayo nag-break? Wala nang nagkomento after. Pass naman na, sister. Pwede nang pag-usapan pag-pass na. Nako. Tingnan ko kung tugma kayo ng sagot ni Manong kasi natanong ko na yan sa Oo, kanya. wala na siya dito eh, no? Oo, sige na. Atin-atin lang to. Ba't kayo, ikaw ba, tama ba ako ikaw nakipag-break sa kanya? Yeah. Bakit? True yan ate. Masyado bang personal yung reason? Oo, personal eh. So, wag Okay. na lang. Kasi kahit na paano, di ba, meron pa rin ako respect sa kanya as a person. So, I'd rather keep it to myself. Good girl. Ayan, in fairness sa'yo, this is it na. Naku, nagre-react si Rufa May Quinto, alam mo na daw. Eto, alam mo kaya kung anong sagot dito? Nung naging celebrity manggagawa ka daw recently lang sa Kung Ako Ikaw, ay marami ang nakapansin ng extra sweetness ninyo ni Manong Joey. Alicia, may feelings ka ba kay Joey Marquez? Don't lie to me. Yes or no? No. No. Isang no na mahabang mahaba at walang kakurap-kurap ang sinagot ni Miss Alicia Mayer. Sumang-ayon kaya ang ating lie detector test? Chief Inspector? Ay, layan lumabas, Maria Joseph. Simula sa pinakataas sa katawan, hanggang sa bababa na bababa sa balakang. Everybody there. Shake it, let's go. Hulas. Tuwan-tuwa. Dalawa na merienda nila. Yung kanina pa biscuit, ngayon meron na silang pa juice. Alright. Eto na. Teka muna, hindi lang yun ah. Pero yun ang lumabas eh. Sa bagay kasi, masyado kasi nga, ang vague kasi ng word na may feelings pa di ba? Yeah. Siguro, you still have feelings for him as a friend, tama? Yeah, syempre. So, nagte-text na ba rin ba kayo ni Manong Joey? No. Ayan, Not at all? no. Wow. Not at all. Alright. So, paano yun nung nag-guess ka sa Kung Ako Ikaw? Ano nangyari? Dead ba kayo? Hindi, ano kami? Okay lang. Friends lang. Trabaho? Oo, Alright. syempre. Ito, tignan natin kung trabaho rin to. Kamakailan ay naling ka kay Paolo Paraiso. At may kumalat ng mga chismis na nung nag-break daw sila ni Kumaring Maylin Dizon, ay naging kayo raw ni Paolo. I'm sure nanonood si Paolo Paraiso ngayon, kaya naman Alicia, don't lie to me. Yes or no? No. No ang sagot. Wala daw sila naging relasyon ni Paolo. Nung maghiwalay si Paolo at si Maylin. At ayon sa ating lie detector test, truth ang sinabi ni Miss Alicia. In fairness. Pero ba't nga ba kayo naling? At saka napanood ko, pinag-partner pa kayo sa K eh. Oo nga. Saan galing yun? Hindi kasi, one time manonood kami ng celebrity boxing. Okay. Magkasama kami. Dati, magkasama rin kami sa isang manager.
Pagkatapos, napilay siya. So anyway, parang close kami. Siguro meron lang nakakita na inaakay ko siya. So yun na yan. Pero wala talaga. There's nothing behind it. Parang ang sarap palang mapilay, ano? O sige, eto na. Huli na to. Ang alam ng ilan ay loveless ka ngayon. Ako din, alam ko loveless ka. Pero ang usap-usapan, meron ka daw ngayon boyfriend na isang mayaman na foreigner. Alicia, don't lie to me. Yes or no? Kailangan mayaman talagang foreigner. O di sabihin natin mamaya mahirap pagkasagot mo. True? Yes or no? Yes. Yes. Kaswal po at walang kakurap-kurap na inamin ni Miss Alicia Mayer na meron siyang boyfriend ngayon na isang foreigner. Mamaya ako tatanungin kung mayaman. Chief Inspector? True. So at least pwede kong tanungin. Alright, so bakit ayaw mong sabihin mayaman siya because he's not? Or ano? Siya may ayaw na pagkalat mo na mayaman siya? Hindi, wala lang. Parang nakakatawa lang kasi parang pinagsama na mayaman siya na foreigner. So anong totoo doon? Is he really a foreigner? Yeah. Anong nationality, if I may ask? English. Ooh. British. Yeah. Lovely. Yeah. So do you have some kind of a British accent, though, right? Yes. Oh, do you know Harry Potter? How's the London Bridge? So dito siya nakatira o babalik-balik? At the moment, he's based here. Alright. At So the moment. is some kind of a businessman or working here or Yeah, some sort? businessman. Oh, really? Why don't you greet him? Maybe he's watching. Is Hi, he? baby. Oh, really? Yeah, he's watching actually. Oh, what's his name? Can we know? Just the na. name. Don't worry. He's not that famous. Wag na, baby na lang. All right. Oh, baby, Alicia's here. Take care. All right. So, pumasa si Alicia dahil 4 ang truth at 2 lamang ang lie. Palakpakan naman natin for being such a good sport, Miss Alicia Mayer. Meron ka bang gustong pasalamatan o gustong i-plug? Go, girl, dahil pumasa ka naman. Iniimbitahan ko po kayo sa October 28 sa casino po yan, Antipolo, if I'm right, or in Taytay. Tapos, I want to thank Lucy Britannico Salon, Gold's Gym, Doc Manic Pai Kalayan, syempre. Yun po. Dickies, thank you. In fairness, Dr. Smani and Pai Kalayan, pa rin pala ang ganda mo. Kaya pala, sa biglaan tiin, medyo magkamukha tayo. Sa biglaan lang, yung ganun lang kabilis. No? Yung mabilis lang, mabilis lang, yung ganun lang kabilis. Medyo hawik tayo pag ganun kabilis. Oo. Ay, thank you, ha. And we would like to thank also the Truth Verifier Systems, Inc. May telepono po sila, 634-7570-71. Hanapin nyo lang po si Miss Cherry Dumlao Nulot. Salamat po sa inyo, ha. O ipaalala lamang mga kapuso. Ang lie detector test po ay sinusuri ng isang eksperto katulad ni Chief Inspector Corpus. Pero ngunit subalit datapot ang resulta po nito ay hindi dapat na ituring na absolute truth. Alright. Ito po totoo. Magre-retouch lang muna ako dahil ako po ay humulas. Pero ngayon, eto na. Si Miss Lucy Torres po, talaga naman pagkahaba-haba ng buhok, ang ganda na lalo pang gumanda. Nito lang nakaraang araw sa taping ng Sweet Life. Bakit? Narito po. Richard Gomez idinirect ang show ng asawang si Lucy Torres. Muling nagsama sa isang show ang celebrity couple nang maging guest director si Richard sa lifestyle magazine show na The Sweet Life. Sa nasabing episode kung saan ay guest co-host si Kay Brosas, si Direk Goma talagang nagpakitang gilas. Sarap, parang nire-rehash ko lang yung ginagawa ko dati. Pag may pressure, medyo magiging stiff lahat eh. So, relax lang. Kung ano yung meron dun sa set, then we'll just work with that. Kung wala, we'll do something. Masaya naman si Lucy dahil sa unang pagkakataon ay idirect siya ng asawa. Na-try ko before na magka-eksena kami or magkasama kami sa work, but first time na dinidirect niya ako. So, it's a happy thought. It's a happy thought. And it's also nice na kahit papaano nagkasama kami ulit, even if we were not on cam, both of us. Kung tutusin ay highly qualified naman si Goma dahil may impressive background siya sa pagdidirect. Nag-aaral ako sa UP, no? Filmmaking, then I went to New York University for directing also and cinematography. Yung mga dinidirect ko dati, mga commercials, no? And then, I never accepted yung mga movie directorial job. Si Richard kasi, alam naman natin lahat na he's the type of person na pag may ginawa siya, he'll do it well. So,
if only for that, I know that he did a good job. More than anything, it was a fun experience. I had fun. Sa pagtanggap ni Goma ng directorial job sa telebisyon, handa na ba siyang ituloy-tuloy ito? Okay lang, para magamit ko naman yung mga napag-aralan. So gusto ko talaga indirect live shows or mga talk shows, mga ganun. Yan mga gusto ko. Or para mga SOP, yung mga ganung klaseng shows. And thank you so much, Papa Goma. Yes, thank you, honey. Manny Pacquiao, wagi na naman sa kanyang laban, wagi rin sa puso ng sambayanan. Mula sa Las Vegas hanggang sa pag-uwi niya sa Pinas, pambansang kamaon na muling naging bida sa boxing arena, hindi hiniwalayan ang aming camera. Pac-Man, you're the man! May milyonaryo! Aramina, napipi ko na yata kaya bebuelta na sa mga intriga sa kanya. Bakit pinagdidiinan nila na ako ang kakanta? Ay, ang Choray! Hindi na papaawat ang kanyang mga saloobin, ibubuhos na niyang lahat. Susunod na! Official na! Maraming Pinoy celebrities ang dumayo pa ng Vegas para mapanood ang makikipagbakbakan ni Manny with the baby-faced assassin Marco Barrera. Ilan sa present sina Edu Manzano. He is the best fighter in the world. Alfred Vargas. Idol na idol kita. Jump well done. Si Ateneo Blue Eagle Cager Chris Chu. Very really there. You know, it was tough today. It was so much fun. I really enjoyed it. Ang Gutierrez brothers with parents Annabel and Eddie. At ang mag-sweetheart na sina Juday and Ryan. So we were on the highway during the fight. Pero ang masarap, nag-dinner kami. Pagkatapos nung fight ni Pacquiao, ang daming Pilipino naglalakad sa kalye and nagko-congratulatean sa isa't isa. Tuloy-tuloy ang mga celebrities sa all-out saya sa victory party ni Manny right after his fight. Thursday, October 11, madaling araw pa lang ay nag-aabang ang mga anak ni Manny sa pagdating ng kanilang daddy. Bandang 5:30 a.m., Manny arrived at the airport at ang mga anak niya ang una niyang hinanap. Dumiretso naman agad si Manny sa isang hotel sa Makati para magpahinga sandali. From Makati to Visayas Avenue, bumisita naman si Manny sa office ng DENR. 10 a.m., tumuloy naman sa Malacanang si Pac-Man para sa inihandang Heroes Welcome sa kanya ni President GMA. Sa CIS Studio 3 GMA Timog Avenue naman ang next stop ni Manny for his very first live guesting. After this, presko na hatid ng kanyang mga kapuso ang sunod niyang pinuntahan. Dinumog naman ng fans ang Mall of Asia para sa victory party ni Manny that same day. Star-studded ang party, ang mga sikat na kapuso artists andon para makisaya sa bonggang first birthday celebration ng bunso ni Manny. At si Tita Jeline, tinuruan pa ako ng Pac-Man dance. Present din ang ilang showbiz mommies and daddies for the bonggang-bonggang party ng unika iha ni Pac-Man. The best naman ang mga daddies na sina Raymart Santiago, Bobby Andrews, Christopher Rojas, Benji Paras at Marvin Agustin, all out sa pag-aalaga ng kanilang kids. Kasama mo na si Mr. Marvin Agustin ang kanyang cute the twins na si Sebastian at si Santiago. What's your name? Say your name. Sebastian, what's your name? Santiago. Wow, good boys. Nasaan siya ngayon? Wala, sa out of town. Ikaw kayo ng ikaw kayo ng yaya ng mga anak mo? Yayong yayo. Pero may tatalo pa ba kay Daddy Manny na 2 times pang nagpa-birthday para lang kay Princess? October 13, isang victory party naman ang ibinigay ng Solar Sports kay Manny sa Hyatt Hotel. Sa nasabing event, dumating ang GMA COO na si Mr. Jimmy Duavit para sumuporta sa kanya. Well, si Manny bukod sa pinakabago nating kapuso, ay isang pinagmamalaki din natin. Hindi lamang ng ating himpilan at kapwa nating mga kapuso, kundi ng buong sambayanan. Pero sa gitna ng kanyang masayang party, hindi naman naiwasan ni Manny na sagutin ang paratang sa kanya ng TV host radio announcer na si Miss Corina Sanchez. Taasan daw kasing sinabi ni Corina sa radio program niya na si Manny ang pinakamayabang at pinakamaangas na boksingero. Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo niya sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Hindi naman ako nang argabyado ng tao. Hindi naman ako nang luko ng tao. Hindi ko alam bakit
Yung, kumbaga sa gano'n na lang, maggalit sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit sila nagalit sa akin. Hindi lang ito ang isyong kinaharap ni Manny ngayon dahil kahit karangalan ang dinala niya sa ating bansa, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga intriga. Ang mga katanungang dapat sagutin. Ito nag-motorcade sa Manila na usually ginagawa mo every time na dumarating ka from a fight. Actually, wala naman silang pinaalam sa akin. Ang totoo niyan, ba't ko naman i-snapin yung pag-ano nila? Kasi lahat nga pinagbibigyan ko. Saan yung paghahanda nila? Pinakita ba nila sa TV yung plot na ginawa nila? Kung naghanda ba talaga sila? Wala naman. At ang katotohanang dapat alamin. Pero ikaw ba silosa ka ba? Silosa ka? Lahat sasagutin ni na Manny at Jinky sa isang nagbabagang interview na dapat tutukan sa Showbiz Central. At hindi lang po sila ang binabato ng intriga. Meron po ako nabalitaan. Totoo nga bang napipiko na nga ba si Aramina sa mga isyong ibinabato sa kanya? Kagabi po ay nakausap siya ng Showbiz Central at meron siyang buwelta sa bawat issue na kadikit sa pangalan niya. Aramina, labis na ang pagkapikon sa mga isyong idinidiin sa kanya. Hindi na naitago ni Arang inis na nararamdaman ng eksklusibo siyang makapanayam ng Showbiz Central kagabi sa pagtatanghal ng movie writers on the loose the repeat sa Circo Timog. Until now, mainit pa rin kasi ang balitang nag-uugnay sa kanya at kay Manny Pacquiao. Na issue, sana yung mga involved na tao magsalita na rin. I mean, ninisin lang yung pangalan ko. I explained myself already, so that's it. Tapos na yun. Nang tanungin kung may hinanakit siya kay Manny dahil sa pananahimik nito. I'm not mad at him. I'm not mad at his wife. Kilalanin muna nila ako bago ako pagbintangan ng kung sino man dyan. At sa isyong sulutan daw sa pagkanta ng Lupang Hinirang na iniyakan daw niya, may halong inis na nilinaw ito ni Ara. Hindi ko iniyakan or something. Naiinis lang ako kasi parang I never announced it na ako kakanta. Bakit pinagdidiinan nila na ako ang kakanta? They asked me na mag-audition. Okay. Wala namang masama. Kumanta pa nga ako ba? Magilig, kumanta-kanta pa ako, di ba? Sabi, okay. So, di ba parang, what's the big issue there? Huwag na rin kami pagsabugin ni Kyla or something dahil kaibigan ko si Kyla, di ba? Sa kanyang pagtatapos, isang pakiusap lang kanyang hiling. Kailangan meron din naririnig na ibang panig, di ba? Kasi parang nagmumukha akong tanga na ako lang ang defend sa sarili ko. Isang word lang hindi totoo. That's it. Exclusive video na nakuha ng Showbiz Central, sagot na kaya sa kumalat na text message hinggil sa umano'y masamang naging karanasan ni Jean Garcia. Bibitaw ka pa ba? Kasi kung hindi... Babaeng bagong inspirasyon ni Paolo Bediones ngayon, handa nang isiwalat ang tungkol sa nakakakilig nilang love story. Si Abigail Cruz yun! Kung carry niya, carry ko rin, no? Avid fan, haharap at makikipagsabayan kay Kyla sa kantahan. Showdown kung showdown, wala nang atrasan. Susunod na sa Showbiz Central. Kayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. After nailing a good rendition of the national anthem sa nakaraang laban ni Pacman, pinatunayan ni Kyla na sa lahat ng genres ng kanta, meron siyang ibubuga. Kaya naman she continues to inspire fellow performers na ginagaya ang kanyang style, from her voice to her looks. Isa na rito si Karina May Totaan, a 23-year-old medical transcriptionist and nursing graduate from Cavite. Yung nagustuhan ko kay Kyla kasi napaka-simple lang niya. As in, sobrang down to earth. Tapos, ang galing niyang maglaro ng boses. Talagang pag pinapakinggan mo siya, as in, feel good music talaga. She is hailed as a singing sensation of Magwayan Creative Scholars Guild of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. But aside from her powerhouse voice, another thing that sets Karen apart from other Kyla fanatics... Bali, yung uniqueness ko as fan ni Kyla, yung paggaya ko sa kanya, ginagamit ko siya para mag-entertain din ng ibang tao.
Like sa mga outreach program namin, yun, kapag nagpa-perform kami, ayun, kakanta ako doon. Ang PLM Maguayang Creative Scholars Guild kasi ay isang non-profit organization sa PLM. So lahat talaga ay pursigido talaga sa talento. Kaya naman naisip namin na dahil ito ay God-given talent, gusto naman namin pamahagi ito sa mga taga-Maynila rin, ng mga kabataan. Tulad dito sa Barangay 274, Zone 25. Kasi pag kumakanta kasi ako, tapos nakikita yung mga batang natutuwa sila kasi kinakantahan sila, malaking bagay na para sa amin yun. Since she fulfills the wishes of less fortunate kids, oras na para bigyang katuparan ng ultimate wish ng ating modern-day guardian angel. Yung ultimate wish ko lang naman, pag nakita ko si Kyla, sana mabigyan ako ng chance na makaduet siya ulit. Para this time, mapatunayan ko na kaya ko na makipagsabayan sa kanya. Wish granted! Ngayong hapon, Karen meets her idol, Kyla, face to face. Bapantayan kaya niya ang kalibre sa magbirit ni Kyla. Let the R&B duo serenade you, live only here on Showbiz Central. Mga kapuso, kasama ko na ngayon ang #1 fan ng R&B princess na si Kyla. Karen, welcome here on Showbiz Central. Hi, good afternoon. Nakakamustahin muna kita kasi alam ko nagkasakit ka raw last night. Bakit? Excited ka ba na Hindi ko alam kung nandito sobrang ka? excited ba. Basta Pero- nilagnat, tapos inuubo pa nga eh. How are you feeling now? Mas okay na, mas okay na. Alright, so nakita natin sa VTR na aside from your singing voice, ano pa ba yung similarities ninyo ni Kyla? Siguro yung similarities namin ni Kyla. Pareho kasi kaming laid back. Saka kapag... You're laid back, okay? Oo. So, ano yung description mo ng laid back? Yung kasi sa way na rin ng pagkanta, mas minimal yung movements. Pareho kami pag kumakanta, mas minimal lang yung movement, hindi pagalaw-galaw. Parang mas nakakapag-concentrate kami pag Siguro dahil din pareho kami na, R&B. Ayan. Sa personality, sa tingin mo similar din ba yung personalities nyo? Simple girl si Kyla? Are you a simple girl? Yes. Yes? Okay, so eto pa, R&B na talaga yung hilig mo dati pa. Yun yung style mo talaga. Oo. Yun na yung style mo talaga. Yun na talaga. May nasagap kaming balita na totoo ba na dati daw ay sana magre-record ka ng isang demo song para sa Beautiful Days album ni Kyla pero hindi raw natuloy. Bakit Hindi siya naman? natuloy kasi yung friend ko na si Froy Canlas, hindi niya na ipas daw. Yun yung sabi niya. Pero nag-demo kami. So anong naramdaman mo nung nalaman mo yung news na hindi makakasama yung demo mo dun sa pakikinggan ni Kyla? Siyempre nalungkot kasi siyempre kung ako, gusto ko rin na ako yung nag-demo tapos nasama siya sa album. Oo. Pero okay na rin. Siguro may ibang chance pa naman eh. At saka kung ikaw yung nag-demo, talagang maririnig ni Kyla yung voice mo, yung di ba? voice ko. Kung nandito ngayon si Kyla, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Siyempre, Kyla, thank you kasi yun nga, you inspired me. As in, dahil sa'yo, nag-strive ako hard para ituloy yung yung pangarap kong, kumanta. Kahit hindi ako kumakanta sa mas malalaking kahit yung sa outreach nga lang, mas nakakatulong ako. Yung feeling na makakanta ka o makantahan mo yung mga tao, natutuwa sila. Yan, malaking bagay na siya. So, may gusto ko ba bang sabihin kay Kyla? Ano ba yung, pag nagpo-perform siya, ano yung nararamdaman mo? Ayun. Kyla, hindi mo lang alam, pag nagpa-perform ka, as in, sobrang happy at saka, yun nga, na-inspire mo ako, saka yung, ano ba yan? Kaya mo yan. Ayun. I'm sure Kyla is watching right now. So, it's parang kinakausap mo na rin siya. Ayun, yung dati kasi nung chance na makaduet ko siya sa school namin, nung nakaduet ko na siya, nakalimutan ko yung lyrics. Oo. So sana nga kung So, Kyla, sana... Hindi mo ako napansin. Hindi! Eto na si Kyla, kaharap mo na Karen, ang R&B princess. Andito siya kasi sabi namin kanina wala si Kyla, pero nandito po si Kyla, live na live sa Showbiz Central, fresh from Las Vegas. Anong nararamdaman mo ngayon, Karen? Magsalita, promise. Kyla, how does it feel? Wala siya. Parang, syempre flattered ako at saka masaya na merong na-inspire ako na tao. Na, katulad niya. Narinig ko yung boses mo. Karen, tingnan mo naman si Kyla. Hi, ang ganda Ayan. mo. Si
Sige, sabihin mo na sa kanya kung bakit mo siya talagang iniidolo. Ayun. Grabe, speechless ba to? Kyla, thank you. Kasi, yun nga, parang pag lagi kitang napapanood, parang yung feeling ko pag pinapanood kita, ang saya-saya. Saka, basta pag naririnig kita, yung iba talaga yung feeling eh. Wow, thank you. Sobra akong flattered. Kyla, alam ko nag-duet na raw kayo dati nung nag-concert ka sa PLM. Parang At siya raw yung nakakanta naka-duet mo. Tapos naging sa sobrang nervyos siguro, hindi ka raw nakakanta. Tapos nung binigay mo na sa akin yung mic, hindi ko nakanta yung bridge. Kyla, naalala mo ba yun? Ayun. Naalala ko, parang naalala ko yung eksena na yun. Bakit ka naman di nakakanta? Pambihira ka Starstruck. naman. So Kyla, I there have for... something for you. Ayan. Ayan. Thank you. Karen and R&B Princess Kyla, maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat sa iyo, Kyla, of Thank you very course, and much. fresh from Las Vegas. We'll see you soon. Yes. Alright, ito na mga kapuso. Meron daw bago ngayon with Christine Jacob. Nakausap siya ni Sweet. Ano kaya yon? Narito po. Sa showbiz, puso ang hiwalayan at awayan sa pagitan ng magpapamilya. Kaya naman hanga ako sa mga celebrity moms who are model parents and set good example to their fans and co-actors. Isa siyang atleta na nag-ugi ng maraming karangalan sa bansa sa larangan ng swimming. Isang accomplished mom and TV host. Sikat in her own right, Miss Christine Jacob Sandejas. Kaya naman ngayong hapon mga kapuso, bibisitahin natin si Christine dito sa kanilang bahay sa Ayala, Alabang. Hello! How are you? Oh, yeah, so this is your kid. Hello, Paolo. Hi, I'm John Lapus. Hello. Hi! Hi. Wow, Christine, tinitingnan ko si Paolo at saka si Gabby. Mukha silang physically active talaga. Ay, nako. Gusto kong malaman, mahilig din ba sila sa sports like you? They try all the different sports. They do swimming, they do baseball, they do basketball. My girl likes to do ballet and art and all these other activities. So I highly encourage them to try anything. Ang gusto kong malaman, ano ang naitutulong ng mga ganitong klaseng physical activities sa health ng mga kids? What I found that when I started really focusing my kids in sports or whatever, they hardly get sick. Sa school ba nila mahilig din sila sa sumali sa mga sports competition? Well, starting pa lang because Paolo lang is in grade 1. Alright. So it's just starting to be exposed to mga different team or sports activities sa school. At si Gabby naman is still in senior kinder. So it's not so active. But now is the time to really, expose them na lang to the different sports. Ngayon, nagsisimula na silang i-discover ang kanilang mga talents. Gusto kong malaman, Christine, ano yung mga values na natutunan mo noon when you were a kid, na ngayon tinuturo mo ngayon sa mga kids mo? I learned the hard way how to lose. Sa lahat ng mga competitions, hindi ka naman parati nananalo. So now, I'm really exposing them na maski talo man, try harder next time and you'll be so much better. Gaano ka ka-supportive sa mga kids mo when it comes to their dreams and ambitions? And I want to be their best friend and confident at the same time. Wow! Correct ka dyan! Thank you very much, Christine. I'm sure marami kang mami na na-inspire ngayong hapon. so. Ayan mga mamis, nanggaling na mismo sa ating sikat na celebrity mommy na si Miss Christine Jacob Sandejas. At I'll be back. Sa ayaw at sa gusto nyo, babalik po ako ng dinagat. Ano ang katotohanang nakapaloob sa exclusive video na nakuha ng Showbiz Central? Yan ang kwentong panghihinayangan mo kapag hindi mo natutukan. Promise! Oh, heto ba ang isang di nyo dapat palampasin? Ang Central Jury. Buong tapang nahaharapin ni Alfred Vargas. Pakis. Walang tanong na hindi niya sasagutin. Tapang at tapang din lang naman ang pinag-uusapan sina Manny at Jinky Pacquiao, sabay na haharapin ang mga intriga sa kanila for the first time. Kaka-excite! Hindi lang sina Manny at Jinky, pati ang bagong girlfriend ni Paolo Bediones na si Abigail Cruz, walang takot na rin sasabihin ang nakakakilig nilang love story. Kakainggit! Akin na lang si Paolo. Susunod na yan! Dahil nakamit muli ni Manny ang WBC International Super Featherweight title, no doubt that he's now certainly the man of the hour.
Pero naipanalo man niya muli ang pinakahuling laban, sentro pa rin siya ngayon ng intriga. At sa kauna-unahang pagkakataon, sina Manny at asawang si Jinky magkasamang haharapin ang mga isyong ipinupukol sa kanila. Pagbalik ko, Manny, maraming mga issues. Unahin na natin, hindi ka doon nag-motorcade. Ano ba talaga nangyari? Alam mo, ako man, inihintay ko rin yung tawag nila eh. Hindi sila talaga tumawag sa akin. Bigla na lang ako na-surprise na sinabi nila na inisnab ko yung paghahanda nila. Actually, wala naman silang pinaalam sa akin. Ang totoo niyan, ba't ko naman iisnabin yung pag-ano nila? Kasi lahat nga pinagbibigyan ko, naghanda ba talaga sila? Wala naman. Dito na yung pagkakataon, Manny, na makapagpaliwanag kasi hindi yan alam siyempre ng mga taga-Maynila. Tatampo daw sila sa iyo, Manny. Ano gusto mong sabihin sa kanila? Alam mo, mahal ko yung mga taga-Maynila. Grabe yan pagdating sa fight ko. Suportado nila ako, lahat, nagdarasal. Masakit na narinig ko, na nabalitaan ko na sa taga-Maynila, sa bawat laban ko, laging live sa bawat sports center sa sulok ng Maynila. Lahat live ng may big screen. Live pinapalabas, libre, walang bayad. Ngayon, hindi nila napanood dahil hindi pinalabas. Ako nalulungkot dahil hindi nila napanood eh. Humingi ako ng pawanin, sana sa susunod palabas na at mapanood nila. Kasi yun lang kiligayahan ng mga tao eh. Kung isyong politika ang sumalubong kay Manny padating ng Maynila, ang tungkol naman kay Aramina ay isyong nagsimula bago pa siya pumunta ng US. Storycon pa lang, na-chismis na kayo ni Ara. 2 months na ata eh. 2 months na? Pinag-uusapan. So Manny, ano na ba talaga? Magkaibigan lang kami at saka yung may movie kami. Almost finished na yung movie, nasa 70% na kami. Alam mo na pag ganyan, may mga intriga-intriga. Pasalamat naman ako sa asawa ko na talagang mahaba yung pagpasensya niya at naiintindihan niya. So wala, hindi kayo lumabas? Kayo nag-date ni Ara, klaro yan? Hindi naman, sa shooting kami, nagsasama kami lagi dahil siyempre kukunan kami. Yung bagong bahay ni Ara, hindi ko nagbigay. Hindi ko alam yon. Ano opinion mo dyan, Maring Jinky? Nakakainis yung mga issue na hindi naman totoo. Hindi ako sanay sa mga intriga. Kasi ayoko ng mga ganun kasi gusto ko tahimik na buhay. Tapos ganun pa, di ba? Tapos wala ka naman ginagawang masama, tapos ganyan pa. Minsan pagising mo sa umaga, may naririnig ka na sa radyo or sa TV, para masisira yung araw mo. Pero okay lang. Ikaw masilosa ka ba? Medyo. Tama mo Siyempre, na si pag Selos nagmahal ka, Jinky. magsiselos ka talaga. Ano usually ang ginagawa ni Manny na nagpapakilig sa'yo at nagpapatanggal sa mga selos na yan? Fairness naman to him, Ano yung mga super bawi? suyo, as in. Mas nagagalit mo sa akin kasi pag ako pag nagtampo, matagal, puso ko parang bato yan, sabi sa akin. Bakit ang tagal mo alam? So anong ginagawa mo para lumambot yung pusong bato? Yakap lang. Yakapsul. Sa akin, yung asawa ko, pinakasalan ko yan. Nagdesisyon ako sa sarili ko na yung pinakasalan ko na babae, yan yun ang makasama ko na habang buhay. Wow. Ikaw naman, Wow. Jinky, ano bang message mo kay Manny as your husband? Nagpapasalamat ako na siya yung binigay ng Diyos para sa akin. Tsaka sa lahat ng binigay niya sa amin, sa pagmamahal niya sa akin, kontento na ako doon. Maraming salamat. Thank you sa lahat. Manny, sa lahat ng laban mo, andyan si Jinky. Sa mga issues, sa politika, sa intriga. Ano bang gusto mo sabihin sa kanya? Salamat sa pagmamahal at sa pag-intindi. Sa kanya mo sabihin, kunwari wala kami rin. Salamat sa pagmamahal at sa pag-intindi at talagang nagpapasalamat ako sa mahabang pasensya at understanding wife at sa maalaga. Thank you lang. Basta thank you lang sa lahat-lahat. Tsaka sa pagmamahal mo rin sa akin. Sina Manny at Jinky pinatunayang matibay ang pagsasama sa kahit anuman laban at intriga ang dumaan sa kanila. Peace down. Dahil minsan, hindi na sapat to love in silence. Girlfriend ka na. May girlfriend na pala si Paolo, si Abby. Yes, And yes. how long have you been together? Siguro mga 3 to 4 months. Walang specific date talaga na, ito, tayo na, mga ganyan. Ang Kumbaga, ano? friendship siya nag-evolve into something deeper. Ayun. Matapos ang open admission ni Paolo Bediones last week tungkol sa namamagitan sa kanila ng dating binibining Pilipinas second runner-up at aktres na si Abigail Cruz, marami ang nagtatanong kung sino nga ba ang babaeng sinasabing nakapagpabago sa buhay ng lalaking minsan ay na-link na rin sa iba pang beauty queens at mga aktres.
Pa talaga kayo ng relasyon ni Paolo? Don't lie to me. Yes. But now that the spotlight is on her, kayanin kaya ni Abby ang pribadong pag-iibigang isinapubliko na? Naku, magugustuhan niya yung tanong na yan. Handa nang ipagsigawan ang kanilang pagmamahalan against the odds. Abigail Cruz, live! Okay, get ready to get kilig at makikilala na po natin sa wakas ang babae nagpapatibok sa puso ni Paolo Bediones, si Miss Abigail Cruz. Hi, Abby! Hi, Pia! Good afternoon po sa inyong lahat! Parang isang tingin lang kay Abby, alam na natin kung bakit nabihag ang puso ni Paolo. Pero may kaguluhan, Abby, kung kailan at kung paano kayo nagkakilala ni Paolo. Meron nagsasabing dahil daw sa Binibining Pilipinas, tapos finrenster ka daw niya, which is Paolo, napaka-bagets ng iyong style. But how did it happen, Abby? Well, kasi first, we met in Binibining Pilipinas. And then after that, hindi na niya ako nakuha na ng contact number, something. So, in-add niya ako sa Friendster. And then from there, he got my YM. And then we started chatting. And then he asked for my number. And then tinawagan niya ako. And then, we started from friendship. Paano nga ba si Paolo manligaw? Did you even notice na nililigawan ka na pala niya? Or talagang friendship route ang kanyang strategy? At first, friendship talaga. Friendship route. And then, as in, pinahirapan ko siya kasi hindi ko talaga siya gusto. Because I was seeing someone. Okay. I was seeing someone and then talagang, I don't like this guy. Mom, sinasabi ko sa mami ko, Mom, I don't like this guy talaga. But he's so persistent. And he would call, he would text, and he would like, can we have dinner? Ganito, ganyan. Sabi ko, okay, I'll give him a chance. What didn't you like about him? Bakit nung umpisa parang hindi mo siya type? And then eventually, what was it na nagpaiba ng iyong isipan at puso? Kasi, syempre, marami akong naririnig sa kanya na chick boy siya, na ganito, ganyan. So, I was seeing someone then. And in respect to him, of course, hindi ko siya pinapansin. But he was there as a friend and masugid na manliligaw, ganyan. And then, when this guy left for the States and he just let me go, doon na nag-start. Sabi ko, why don't I give him a chance? Kasi he's always been there. So, hindi siya nawawala. And everybody in Showbiz Central wants to know this kasi nakatrabaho nila si Paolo for so many years in Yeah, that's S-Files. Galante ba siya or kuripot? Kailangan pa ba yun? He's galante. And Kasi at the same last time, week, Abby, I just, kung hindi ka nanonood, balitang-balita na hindi ka pa daw niya na out-of-town vacation. So is this a function of being kuripot or... Oh, no. You know, Paolo, he's very busy with work, with tapings, with his business. So ako, I'm just patient. Okay, when are we going out of town? Ito ganyan. So I'm just waiting. So... And Abby, a very interesting question was raised dun sa VTR kanina. Paolo is a very public figure. He's all over the place. And are you ready for a private matter such as your relationship to be all over the papers and now na umami na siya in public? You think you'll be able to handle it? Siyempre, sabi ko sa sarili ko, if I'm gonna enter into showbiz also, lahat yan kasama, di ba? Sabi ko, Lord, just give me the strength to do everything. So, yeah, we're ready. I'm ready for that. She's ready for it. Did you hear that, Pao? Oo naman. Hi, Dinig na Paolo. dinig. Yan ang dahilan ko ba tayo mag-phone patch, yung picture na pinipili nyo minsan. Ay, hindi mo type yung picture mo. Galing yan sa interview natin last week eh. No, So, Paolo, we are ready, definitely. Pinag-usapan na namin yan na, alam mo, pinigyan tayo ng pagkakataon ni God na magsama kami, makilala namin ang isa't isa, and build a strong foundation para pag dumating itong mga panahon na kailangan gawing public or wala kaming choice kundi maging public, then at least, di ba, yung foundation mo talaga ay it's there to keep you guys together. And ang pinaka-importante yung sa gitna ninyo talaga is, the guy up above. So, Paolo, anong message mo para kay Abby at this point? Well, alam naman Baka niya. maunahan mo pa ako, Pao, ah. First time ko mag-message, wow. Hindi, alam ito ni Rufa May na matagal na namin pinagdarasal na sana hindi kami mawami sa aming mga love life. Nag-plug agad. Hindi. But more importantly, my message to her is,
just stay as humble as you are. A lot of people don't know that you've accomplished so much, in so little time. Marami ang mga nagawa na hindi alam ng mga tao kasi hindi niya pinapaalam. But I'm really proud of her. I want her to remain as humble as she is, as simple as she is. Pao, yes. pero alam kasi ng lahat na you're very career-oriented, na marami kang businesses that you run. Ibig ba sabihin nito na nag-change na somewhat yung priorities mo, naging Abby and then career? I think naging God and then Abby and then career. Parang gano'n. That's true. That's great news for us, Paolo. Brought me closer. She strengthened my faith. And because of that, yung mga bagay-bagay na work dati, hindi na work. Yung mga bagay-bagay na nakaka-stress noon, hindi na nakaka-stress. Kasi yun lang tiwala lang talaga. Tiwala lang sa may kapal. And that's what she... That's the greatest gift na binigay niya sa akin talaga. She became an instrument para maging close ako lalo. And at the same time, she made me realize that there's so many things to be thankful for talaga. Ayun, Paolo. Thank you very much for your time this afternoon. Thank you too. We're very thankful to you rin dahil syempre dito ka sa Showbiz Central nagtiwala para isiwalat ang iyong mga ang iyong love. And Abby, it's great to meet you. Nice to meet you also. I think it's a great match, you and Paolo. Thank you. Maraming salamat, Pao, Abby. Good luck with your relationship. And watch the rest of Showbiz Central, Pao. Bawal maglipat ng channel. Ikaw, Abby, what's the next thing for you? What's the next step? Well, the next step for me is I've actually napag-isip-isip ko na because I was in Lupin and sabi ko, kaya ko ng showbiz. I'm ready. So my manager is cooking something up for me, so watch out na lang. Wow, that's great news, Abby. Si Abigail Cruz po. Ayan, everybody knows who you are na. Okay, maraming salamat si Paolo Bediones sa phone po kanina. At mamaya, up next, ito na, si Alfred Vargas naman ang ihahain natin sa Central Jury. And everybody wants to know, will he seal or reveal his killer question? Sa pagbabalik po yan ng Showbiz Central. He is not just a sexy man who can captivate anyone. He is not just the actor who can draw deep emotions. Dahil ang pangalang Alfred Vargas also spells substance. Yung kahit magpa-sexy, intelihente pa rin ang dating. At smart din sa tuwing sasagot ng mga issue. Pero ang tanong, can he talk his way out pag Central Jury na ang makaharap niya? And will he be able to get away kapag nabasa na niya ang killer question? Will he choose to seal or reveal it? The controversy heats up as Alfred Vargas faces the Central Jury ngayong hapon, live. Okay, Alfred Vargas here on the hot seat. Dito lang, of course, sa Showbiz Central. Alfred, kami yung Central Jury. When you think of 3 words kay Alfred, you think of 3 things. Okay, Rufa like May. vanity. Vanity. Okay, Masculinity. At saka fantasy. Fantasy. Hindi naman ako, ikaw. Rufa May. Hindi naman ako fantasize. Fantasy. Okay, yan yung 3 categories, Alfred. Pindot mo na yung button. Tingnan natin anong category ay lalabas. And those are the questions we're gonna ask you tungkol sa bagay na yan. So, pakipindot. Push the button. Eto na. Tingnan natin. Fantasy. Vanity, masculinity, Masculinity. and fantasy. Vanity. Oh, masculinity. Dapat lang. Ayan, Dapat lang. palakpakan natin, mga Okay. kaibigan. Handa ka na ba, Alfred? Kanina pa ito Oo naman, because game. pinipilit niya Game. akong tanungin at Okay. alamin kung ano ang mga katanungan na. Alfred, Yung dahil sa alam- sobrang pagka-masculine mo, may balita na addicted ka raw sa sarili mo. Now, is it true na sometimes you videotape yourself pag mag-isa ka sa bedroom? Videotape? Videotape yourself. Doing Kahit sa something, cellphone lang. doing Kahit something. lumabas ka ng cellphone, gaganyan-ganyan ka pa sa camera? Actually, dediretsuhin ko na kayo. If this is about yung sex video daw sinasabi nila. Yun, hindi talaga. And wala nga akong videotape sa bahay. Wala akong handycam sa bahay. And I don't do that. You don't do that? Okay. At meron pa rin nagsasabi na mas maarte ka pa daw sa leading ladies mo. Kasi mahilig siya mag-foundation. Hindi daw pwede di mawawala ang foundation. Na make-up. Hindi, syempre naman tayo mga artista tayo, di ba? Syempre, kailangan natin,
maganda dapat itsura natin. Pero At aminin sino ko, nagturo sa'yo niyan? may pagka-banidoso tayo. Sino una nagturo sa'yo niyan? Aba, syempre, yung kasama ko sa sa una kong show dito, di ba? That's right. So, Alfred, mahilig ka daw magpa-link sa mga leading ladies mo. On and off the camera, you flirt with them para lang ma-intriga kayo. Is that true? Actually, hindi naman. Ang totoo niyan, I'm very lucky kasi ang gaganda lahat ng mga naging leading ladies ko. So, alam mo naman, kasama na rin sa showbiz yan, yung malilink ka palagi sa kanila. Pero, it's not intentional. Not intentional. Talagang, actually, ngayon, masasabi ko, lahat ng mga naging leading ladies ko, we're really good friends. Pero linigawan mo daw si Rufa May. Isa sa leading ladies mo. Ikaw, Rufa, alam mo to? hindi. Question. What happened? Linigawan mo ba si Rufa May? Si Peachy, she's very attractive. Pero yung Yes. that time, yun nga, ako nga yung... First- Actually, siya yung unang leading lady ko. Marinara Days. Kaya that's a very memorable project for me. Hindi ko makakalimutan yun. Pero linigawan mo ba? Linigawan mo ba si Rufa May? Hindi, kasi ganito yun yung situation that time, may boyfriend siya, saka may girlfriend man ako that time na non-showbiz. So, hindi to talaga po pwede. Pero may romantic feelings kahit pa paano. Well, sabihin ko, talaga nakaka-attract naman talaga siya. Huy! Ayan, papakatotoo tayo dito. Linigawan ka. Alam naman niya yun, di ba? Teka lang, Teka lang, may tanong hindi ka sa- ako sagutin mo. juror. Patingin yung Ako cellphone mo. juror, mga kaibigan. Okay. Teka lang, magtatanong muna ako ulit. Matatanda ako. Oh, go. Tama bang sagutin ko to ngayon? Tama. Ganyan pala feeling na nandyan. Ako na kaya nandyan. Tara, palit tayo. Well, naging close naman tayo in fairness. So, I think kung talagang wala naman akong boyfriend o wala kang girlfriend, feeling ko naman, naging tayo na. Wow. So, sobrang close. So, hindi lang regularly close. Ewan Parang ko. may extra special close. Sa akin ewan ko sa kanya. Sumagot ka. Sinong boyfriend mo nun? Rudy Hatfield pa. Okay. Wow. Nakakatakot yun. Sige, next. Okay. Pero tingnan mo now, we remain to be very good friends. That's right. Yes. As you said. Okay. Until today. Okay. And sana, after this, friends pa rin tayo. Hindi, kasi ilang beses mo na, you're masculine, pero not enough. Because, yun nga yung si LJ Moreno lagi yung pinaiiyak. LJ Hindi. Reyes pala. LJ Reyes. LJ Reyes. Na-tense ako, oo. Lagi Ano? mong pinaiiyak. Hindi. Si LJ Reyes. Sinasaktan. Hindi naman. Hindi? Hindi. Ilan beses na umiyak si LJ Reyes dahil sa'yo? Well, hindi naman perfect yung relationship namin. And just like any other couple, talagang we go through things din. Happy or sad. Bakit nga naiiyak? Yung mga normal na din. Sa intriga? Na mga intriga, nandiyan dyan. And syempre, pares kaming showbiz. That's right. So, minsan ang hirap talaga Mahirap, i-handle. yes. I have Mahirap. to admit, mahirap i-handle pagka girlfriend mo or kayong dalawa showbiz, lahat ng tao tumitingin sa inyo. Okay, Alfred, eto na. It's time for the dreaded killer question. Now, yung killer question, pinakamatinding tanong natin dito sa hot seat of the Central Jury. I want you to walk to the box. Kunin mo yung envelope na nakasulit yung pangalan mo doon. Yes, kanina mo pa tinatanong kung ano yan. Ano yung killer Kunin question? mo na. Game? Sige, oh. Game. Basahan mo sa sarili mo lang. Huwag on air. If you decide to reveal it, read it on air and answer it. Pero kung sealed, ibabalik yan sa box and you will come back on a later time. Ayan. Balik na, Alfred. Balik. Alfred. Ayan, medyo seryoso yung... Ang ganito yung mga tanong ninyo. Isipin mo. Think about it. Think about it first. Do you want to seal it Kaya medyo mahaba yung or question. reveal it? Sige, take your time. Audience, seal or reveal? Ayan, Alfred. Crowd pleaser. Sinabi tuloy niya kanina na gusto niya mag-quit. Seal or reveal? Ano? Seal or reveal? Reveal! Okay, Alfred. Read the question and then syempre, isagot mo yung tanong. Siyempre, kailangan natin sagutin to, di ba? Kasi wala naman tayong choice. Sa future, sasagutin din natin. Correct. Might as well, That's now right. na, di ba? That's right. Okay, you're the man.
Totoo bang gusto mo nang hiwalayan si LJ Reyes pero hindi mo lang alam kung paano ito sasabihin sa kanya? Ganun. Actually, matindi yan. my answer? No, it's not true. Not true. I'm happy naman. We're happy. And nagkakaproblema kami and we're under the public eye. Pero now we're choosing to be quiet, away from chismis, away from everything. Right now, seryoso siya sa pag-aaral niya. Tsaka sa showbiz. Ako naman sa trabaho, showbiz din. So, no. Ayaw pa sa'yo wala yan. Okay, all right, good. I'm happy. Very We're good. happy. Okay, congratulations for your relationship. Maraming salamat, Alfred Vargas, for being Thank here you sa so Hot Seat much. Essential Thank Jury. you. Thank you. One of my favorite people dito sa industriya, Alfred Vargas. Napagaling na aktor at mag-aaral pa yan next That's right. year. Sana hindi ka mag-quit sa showbiz. O hindi. Okay. At syempre, ito pa. Mga kaibigan, gusto kong congratulate syempre si Governor ay Senator Bong Revilla po. Dahil yung kanya pong anak ay nagdibon na kagabi. Oh, that's right, si Ina Revilla. At saka, hindi masyadong secretive si Dayanara Torres dahil she revealed niya na si J-Lo is possibly pregnant. So, of course, that was our very own Dayanara Torres. So, don't go away. Ito po ang Showbiz Central. We will be back with more of those stories sa Star Maps. Thank you, Showbiz Central. Pero napaka-warm po ng welcome niya sa akin. Exclusive video na nakuha ng Showbiz Central, susi sa misteryo tungkol sa totoong nangyari kay Jean Garcia. Ready ka na ba sa maaari mong masaksihan? Abangan! Mirror, mirror on the wall, who has the longest ears of them all? Ano ba? Dumugo ilong ko dyan, ha? Panalo ang chika, ha? Mga artista ang mahabang tenga. Iisa-isahin, susunod na. Mga kapuso, nagbabalik po ang Showbiz Central. Before anything else, gusto po kong pasalamatan ng Celio, Bench, L-Time Studio, Drs. Manny and Pai Calayan, and Alex Carbonell of Propaganda. Maraming salamat. And to Monet Lu of Las Vegas, and to Tita Marian of Los Angeles, California. Alright, ako gusto kong pasalamatan syempre si Mikey Oshas ng Hair Watch Salon. At happy birthday sa nanay ko, Mrs. Sally Lapus. Nandiyan ang nanay ko ngayon sa Anaheim, California. Sa mga kamag-anak namin at mga kaibigan ng nanay ko, i-text nyo siya para maging happy naman ang And nanay to ko. Norma and Noriel who's watching from GMA Pinoy TV na napaka-hit ngayon sa buong United States. Hello! Mabuhay Yes, mga yes. kababayan! At may isa pa nagbe-birthday, Raymond! Yes, Miss Gigi Santiago Lara of QTV. Happy birthday to you, ma'am. At syempre, nais po namin pasalamatan ang Savers Appliance Depot. Sa North EDSA po yan. Hanapin nyo lang po si Mr. Raymond Malapitan, 927-5960. Sana lapitan din natin si Raymond Malapitan para mabigyan din tayo ng flat screens. Oo nga, ayan. Bata pa lang ako, pangarap ko na po ang flat screen. Wala po ako yan sa bahay. Samantala, naku, Monster Star Maps, alam mo ba, magbibigay ng official statement si Chris Villanueva tungkol sa nangyaring issue na ito sa tangkang pagpapakamatay ni Miss Criselda Vox. Ito na kasi ako yung na-text ng friend namin, may common friend kami ni Chris at tinanong talaga ni Chris kung saan niya pwedeng ipadala ang kanyang official statement at ipapakita po yan ng Showbiz Central. Ito na po, ang news from all over the world hatid ng Showbiz Central Star Maps. Nilabas ang lahat ng alas ng pamilya Revilla sa Pasay. A 3-layered cake, a big ballroom, and a big blue gown. Lahat yan ay bahagi ng all-out debut na inihanda ni Lani Mercado at Bong Revilla para sa kanilang dalaga na si Ina. At ang payo ng mga magulang, Ate, wag mo gagayahin si Mama, wag kang maagang mag-aasawa. Ayan. Be a lawyer. Kailangan ma-fulfill mo yung dream mo. may inihanda ring surprise si Ina para kay Lani na nagpaiyak pa rito. Kaya naman the young lady is nothing but happy on her special day. Thank you so much for coming. I know you're so busy. Sobrang happy ako ngayon kasi pumunta kayo. International artist Billy Crawford thankful sa success ng concert niya. For everybody that was there, I really thank them so much for coming. Love you guys. Malulungkot lang ako ng konti kasi I'm leaving for a little bit. And babalik ako, huwag kayong mag-alala. Isang mainit na custody battle sa Manila. Naglabas na ng statement ang dating live-in partner ni Criselda Vox na si Chris Villanueva ukol sa mga akusasyon nito tungkol sa kanya. There is no truth at all to what was claimed that I refused to sign any papers nor didn't allow my son Rafa to live with her. That in truth, I have not spoken to her for almost 3 years now. Sadly, I have last seen my son Rafa a year
year ago. Sumpa o biyaya? Yan ang tanong na bumabagabag ngayon sa dalawang artistang may naman ng kakaibang kapangyarihan mula sa kanilang mga ninuno. Ang isa, may kakayahang pumatay sa isang tingin lang. Ang isa, kayang makipag-usap sa mga di natahimik na namaalam. Kumapit ka na! Pamilyang to, sa nakita ko, mababuti silang tao. Are you ready? Exclusive video na nakuha ng Showbiz Central, sagot sa mga katanungan tungkol sa pahayag na taliwas na lumabas sa text message. Ano nga ba ang nangyari kay Jane? Sabay-sabay nating alamin. Susunod na. Ng gabi, Sabado, October 6, isang text message ang natanggap ng Showbiz Central. Ayon sa message, kailangan daw ni Jean ng tulong dahil na-hostage daw siya sa Surigao del Norte. Hawak di umano siya ng kapatid ng governor ng nasabing lalawigan. Nakaaway na raw ito at gusto raw siyang patayin. Sa Gateway Hotel daw dinala ang aktres at ayaw daw itong pakawalan. Pero ayon naman sa pamunuan ng nasabing hotel. Actually po, dumating sila ni Jean Garcia kasama yung grupo niya noong Saturday po, October 6, mga 10 p.m. po ng gabi. Napakinggan at napanood namin doon sa kabilang channel po na dito po nangyari yung hostage or may nangyaring hostage taking dito sa Gateway Hotel. Yan po ay hindi totoo. Agad din kaming nakipag-ugnayan sa governor ng Surigao del Norte para kumpirmahin ang naturang intriga. And according to Governor Ace Barbers, as far as Surigao del Norte is concerned, wala siyang alam na imbitasyon daw para sa aktres. At ang nakarating sa kanya ay nasa dinagat daw si Jean para sa isang okasyon. Linggo, October 7, 12:15 ng tanghali. Dumating sa Manila ang aktres lula ng Asian Spirit na lumapag sa domestic airport. Pero nagmamadali itong sumakay ng kanyang sasakyan habang mahigpit na binabantayan ng security men. Martes, October 9, nagpatawag ng press si Jean at doon pinabulaanan niya ang di umano'y hostage incident kasabay ang pag-iyak niya. Ang nagpapasalamat lang ako dahil nakauwi kami ng safe and wala pong nangyari. Walang nangyaring masama. Wala yung I'm being held hostage, hindi po totoo yung mga sexual harassment na mga speculations na lumalabas. Wala pong katotohanan lahat ng yon. Kaugnay ng isyong pagkakaroon ni Jean ng di umano'y traumatic experience, nagsalita na rin sa kabilang stasyon ang governor ng Dinagat na si Governor Jade Ecleo Villaroman. Yun lang yun actually, yun yung pagkakaibigan namin as in masabi naming magkaibigan nung kumain kami sa Rocks. Then sabi ko, birthday ko sa October 5, uy gusto niya daw sumama. So I invited her as a friend, not as an actress. Sa magkakaibang reports na naglabasan, naguluhan ang publiko kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kaugnay nito, isang video ang ipinahiram eksklusibo lang sa Showbiz Central ni Governor Villaroman. Nakuna nito sa mismong gabi ng birthday celebration ni Governor Villaroman. Si Jade po, nagkakilala kami, kapatid, high school days, I don't know, mga bagets pa. And then nagkita po kami ulit. Tapos sabi niya, punta ka naman sa birthday ko. Sabi ko, sige. 4 silang dumating na una yung dalawa. Yun. Pero puro niya mga kaibigan. Pinasalubong pa siya ng banda. Naka-video lahat yun eh. Bakas sa kilos at salita ng aktres ang kasiyahan. Ito sa totoo lang sabihin ko po sa inyo, taga San Jose, Dinagat Islands. Ayan binasa ko. Kasi totoo po yun, di ba? Pero napaka-warm po ng welcome niyo sa akin. Ang na-experience ko lang sa Dinagat, smile at kaway at sobrang tuwa kasi in-appreciate niyo ako. Maraming salamat po. Mapapansin din ang closeness ni Jean at ng pamilya Ecleo. Andito po ako kasi bakit? Mahal ko si G. Kasi ang pamilyang to, sa nakita ko, mababuti silang tao. Kumanta kami, hindi ko pa siya iniwan sa stage. Meron siyang speech na she came there for me, na she went there for free, and that's true talaga. Everything was okay.
Nagkatuksuhan din sa pagitan ni Jean at ni Mayor Benglen Ecleo ng San Jose na kapatid ni Governor Villaroman na humantong sa duet nilang dalawa. 2 o'clock in the morning. Pero nauna na siya kasi pagod na siya eh. Sa bahay ko. Nag-island hopping sila. Siguro natapos sila mga 6 o'clock ng gabi. From there, umuwi na siya ng Surigao kasi parang sabi nila magsisimba daw si Jean. Ito na raw ang huling pagkikita at pag-uusap ni Jean at Governor Villaroman. Actually, wala akong galit kay Jean. Medyo tampo lang. Ang nasasaktan lang ako, bakit nangyari to? Bakit? Yun lang ang malaking tanong ko, pati pamilya ko affected na. But you know, I know na sa puso ni Jean, totoo naman yung sinabi niya kasi she was really happy. And I don't know bakit nangyari yun, bakit nangyari ganito. Siya lang ang nakakaalam yan. Ngayong lumabas na ang video ng detalyadong kaganapan sa okasyong dinaluhan ni Jean, natuldo ka na nga ba ang mga spekulasyon tungkol sa iba't ibang bersyon ng kwento? Manukso, lalo na nang may malalaking tenga. Pero ayon sa ating expert, hindi siya defect dahil sadyang itinadhana. It has to do with development, no? From conception, no? Yung habang ikaw ay nasa sinapupunan, lalo na yung first 3 months ng pagdadalang tao sa inyo, doon nagfo-form. Sinong matalas pagdating sa pagsagap ng balita? At kaninong tenga ang sumalok na ng lahat ng biyaya? Simulan natin ang countdown ng pinakamalalaking tenga in showbiz. Triple threat ang 9th spot with Paolo Contis, Drew Arellano at Jose. Sa 6 centimeters na tenga, maraming ways to show it off or hide it. Aksidente ako ng bata ko. Nabundol yan, may tahi yan, pero mahirap na makita eh. So natitiklop yan. Uling-tuloy ko lang ginawa ko, tinipan pa nila yan para maging ganun lang. Tinipan kasi minsan pangit tingnan pag nakaganon. Tsaka kita mo sa close-up na nakalabas yung tenga kung ganun. Next on our list is Antonio Aquitania na proportioned naman sa mahabang katawan ang equally long na 6.3 cm na tenga and 6.5 cm na tenga. Madaling nakakasagap ng intriga pero sa 7th placer na si Wally, pwede ring multi-purpose pa. Pag nagwiwig ako, wala ako talagang buhok na kapitan. Sa tenga ko lang kinakahapit yan. Number 6 with 6.6 ay si Wendell Ramos. Nakakaakit daw ang sexy big ears basta napapanatiling malinis. Kung madumi, di ikaw nalang marumi tenga. Ganon. Sabi nila, long life equals long ears. At para sa ating 5th placer with 6.7 centimeters na si Isabel Granada. Ganda naman yun, di ba? Humaba yung buhay mo. Because yung great-grandfather ko, naabutan ko pa. Siyempre, pag malaki ang tenga, mas prone sa kiliti. Just like our 4th placer with 6.9 centimeters na si Sherry. Super. Actually, yung giliti ko nasa ears talaga. Meant to be number 3 naman si Gian Magdangal na boyfriend ni Sherry. Giliti rin ako sa tenga eh. Katay naman niya si Pauline Luna also with 7 centimeters. One thing I've noticed about my ears, sobrang tigas. Palaki ng palaki with 8 centimeter ears si Joey Marquez. Kaya parati sinasabi sa akin ng nanay ko eh, Nak, bukod sa malaki tenga mo, lalaki ka pang tao. Dati, ikinahihiya ng ating first placer na si Jimmy Santos ang 9 centimeter ears niya. Pero hindi na ngayon dahil... Ang ilabas nga lalo kung gumandang lalaki. Sabi nga nila, big ear, big heart. Mga kapuso, sinubukan po namin kausapin si Jean Garcia tungkol sa mga latest statements ni Governor Ecleo Villaroman. Pero ayaw na daw niya magsalita tungkol sa isyong ito. So happy birthday na lang kay Joey De Leon. Gayon po talaga ang kanyang kaarawan. Pati na rin kay Nick Raagas from Direct Rico at si Nika Sotelo. Happy birthday sa inyong tatlo. Tita Eileen, salamat sa napakasarap mong handa kagabi. At mamaya po, don't forget, may full house po tayo. And thank you rin kay Brian Leyva for my outfit, to Art Deco, to Swatch, and to Sir George Salon for my hair. Magbabalik pa po ang Showbiz Central. Diyan lang po. Alright, double celebration po ang Showbiz Central next week. It is the birthday celebration of Mo Twister and of course Miss Pia Guayo. Yes, abangan natin lahat yan. Puto kayo dyan next week. Ano kaya yung mga, yung mga surprise? Sabi ko nga, ikaw umupo sa Don't Lie to Me. Ito naman ang uupo sa Central Jury. Di ba? Abangan nyo na yan. Bye, honey. Good luck at your shooting. Oo,
Today, napakaraming eksklusibong revelasyon ang nangyari dito sa Showbiz Central. Yes, pasalamatan natin kanina si Alfred Vargas na Yes. nag-reveal. At Alicia next week- Mayer. Yes, marami Si naman Alicia pong Perez, mag-reveal. That's right. At syempre, Tumoto. hindi pwedeng, dahil sa revealing outfit ko ngayon, salamat Louis, Flora Pars, maraming salamat. Laparols. Laparols na! Bench Body, and LV Pineda, all I've met na tayo. Wala na. Alright, we'll see you guys next week. Thank you for watching! Only here on Showbiz Central. Don't forget to house